So ito na mga kababayan, ako po ang kagagahan ni Aimee. Ayan na. Napasubo. Actually mga kababayan, no, ganito po kasi yan. 5 minutes na tayo ha. Ganito kasi mga kababayan, no? Kung ano yung ginawa ni Aimee, ni Saldico, ni Gutesa, iisang script lang yan. Hindi natin sure, ha? Hindi natin sure kung napangakuan nga di umano, di ba? Kasi alam mo, sa totoo lang mga kababayan, si Gutesa nagsalita, no? Ngayon bumaliktad na nga at nagsabi na binayaran siya at ginipit at tinakot ni Mike Defensor at ni Marcoleta. So, kinakabahan na ngayon si Mike Defensor at si Marcoleta. Ngayon naman si Saldico, kaya alam nyo yung nabibisto na siya sa pagnanakaw nila dyan sa flood control na yan, ay walang ibang gagawin kundi magdadamay na o di kaya gagawa ng kwento para ano mangyari. Kasi alam naman niya kasi mga kababayan na si PBBM talaga ay ipagpatuloy talaga yung sinasabing makukulong talaga sila. So ngayon mga kababayan, para panabla na lang, yung ginawa ni Saldico, panabla na lang yan. Ma'am Gina Iglet, hello po, and kaya Chloe Nigel. Ma'am Sally Rugay, hello po. Panabla yung ginawa niya. So ngayon mga kababayan, ito na nga, itong si Manang Aimee. Ito po mga kababayan, ipakita ko po sa inyo yung naturang post no mismo ng page ito mga kababayan. Ito po yung page ni Manang Aimee, no mga kababayan. Wait lang po ha. Wait lang. So ito po ang naturang post ni Manang Aimee mga kababayan, na kung saan ay hindi ko mapakita dito mga kababayan, dito na lang sa isang cellphone. Hindi natin mapakita sa tablet eh. So ito po mga kababayan, post ni Manang Aimee na kung saan ay nanawagan nga itong si Tanga, di ba? Nanawagan itong si Tanga. Ano nga ba ang panawagan ni Tanga mga kababayan? Ito po ha, ayan. Ayan mga kababayan, kapag sinabi po natin may check badge, ibig sabihin totoo po yan. Senator Aimee R. Marcos, no? So ito po ang kanyang post mga kababayan. Nanawagan po siya. No, alam niyo po ang nakasaad dito sa kanyang post sa mismong page niya ha, page niya to. Senator Aimee R. Marcos. Ayan, ulitin ko, legit po yan ha, legit. Hindi po tayo gumawa ng kwento dito. Hindi po yan fake news, hindi po tayo DDS. No, pro-admin po tayo. So sa mga nagtatrabaho sa palasyo, sa mga pulis at sundalo, at dati naming mga nakadaupang palad, alam kong hindi biro ang mga ipinadala nyo sa akin. Hindi man tayo hayagang makapagkita, gusto kong malaman ninyo na kayo ay aking proteksyonan at hindi masasayang ang pagtitiwala at katapatan. Yun ang sabi niya. So ito po ang sabi niya mga kababayan ni Aimee sa kanyang post. Ayan. Sa lahat po na nagpapadala ng impormasyon, larawan at iba pa tungkol sa usapin ng droga ng aking hinarap, tinanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ating bayan. Ligtas po ang inyong pagkakilanlan at tanawin ko utang itong malaking utang na loob. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sa mga nais pang magbahagi. Ingatan ko kayo. So ngayon mga kababayan, ayan po, sa mga magpapadala daw po sa kanya ng picture video na gumamit nga daw di umano si PBBM ng pulburon, no? Tatanawin daw niya itong utang na loob or malaking utang na loob at iingatan daw niya po ang mga magpapadala sa kanya. So ngayon mga kababayan, ito po ang aking masasabi. Nagngangawa-ngawa siya doon sa stage. 'Di ba? Nagngangawa-ngawa siya doon sa stage. Pero bakit nangangala pa siya ng ebidensya? 'Di ba? So wala pa pala siyang hawak doon na pruweba, kundi statement lang. Kasi ito, may mga nagpapadala daw sa kanya galing sa palasyo ng mga picture na nagpupulburon daw. 'Di ba? Nako mga kababayan, dito na naman tayo eh. Dito na naman tayo sa salitang maraming salamat sa mga nagpapadala. Alam mo, sa totoo lang, Senatora Aimee Marcos, hindi namin nakakalimutan yung ginawa ni Harry Roque.
Hindi namin nakakalimutan yung ginawa ni Harry Roque kung paano niya manipulahin yung taong bayan na may video nga daw silang hawak na gumamit ng ganon si PBBM. Doon pa lang sa video mga kababayan, kung magsasyabu ka, no? Bakit idaan sa ilong? Di ba ganito yan mga kababayan kapag nagsasyabu? Alam nyo yung foil? Kasi actually mga kababayan, nakikita ko po niya noon, no? Meron kasi kaming tambayan dati mga kababayan sa probinsya na isang kubo, no? Na tinatambayan ng mga actually mga kapitbahay naming tambay. So, doon noon nung bata pa ako, meron akong nakikita, grupo ng mga tambay sa amin, siguro mga 20 anyos, 15 anyos, 30 anyos sila noon. Ako siguro noon mga 6, 7 years old, 8 or 10. Naglalaro kami sa isang kubo. Yung kubo na yung dating tindahan na hindi na tinindahan. So kumbaga parang bakanting kubo siya. Ngayon mga kababayan, yung anak nung may-ari nung tindahan na yun na hindi na ginamit, mga kababayan, ay ginawa nilang session. Ginawa nilang pot session ba ang tawag niyan mga kababayan? So ngayon nakikita ko, ganito ang ginagawa nila. Merong isang foil, minsan nga ang ginagamit nila, alam nyo yung loob ng yosi, di ba dati yung loob ng yosi papel pa, hindi pa siya karton, papel pa siya. Yung loob nun may foil, yung kumikinang sa pinakailalim. So ngayon mga kababayan, ginawa nilang parang alulod. Yung parang alulod na yun, meron silang lighter. Yung lighter na yun, tinanggal nila yung ulo. Di ba yung lighter dati may gulong, yung kinakalabit mo para umilaw? Yung lighter na yun, pag kinakalabit mo, may gulong siya. Hindi katulad sa lighter ngayon na pag kinakalabit mo, pumipiti-piti. Kasi di kuryente na ngayon ang lighter. Pag kinalabit mo ganyan, pipiti na siya. Dati kasi di gulong yun. Meron siyang parang ano siya yung kumikinta, yung pumipitik siya na parang pulbura. Ang gawin nila doon, ganito, yung dulo nung butas nung labasan ng lighter, nung apoy, yung fluid niya, ginagawa nilang bilog yun na maliit, na parang karayom. Tinusok nila doon sa nguso nitong lighter. Or minsan karayom, yung ginagamit sa injection, sa mga bakuna-bakuna, tinusok nila doon sa bunganga nung labasan ng apoy ng lighter, tapos ginagamit nila yung parang alulod. Iniinit-init nila sa lighter, tapos hinihigop-higop. Pinky yung Ken. Sabi ni Ma'am Ilsa Lajin. Ginagamit nila, iniinit-init nila. So kami naman, nasa taas kami. Nasa taas kami nung kubo-kubo. So nakikita namin kung anong ginagawa nila. Ngayon, minsan pag napansin kami, pinagbabato kami. Uy, bumaba kayo dyan, bawal dito, ganyan-ganyan. So ngayon mga kababayan, so kami naman, nanonood kami sa kanila. Wala kaming kamuwang-muwang. Ngayon, pagkatapos nilang magpapat session, pumapasok kami doon sa kubo. Tinitignan namin, bakit may mga lighter na sira? At saka, napakadami na yung foil, yung sa likod ng yosi, yung balot ng kaha ng yosi, may foil yun. So ganun po ang paggamit ng shabu. Nakita ko mismo Bata pa ako noon at that time na yun. Actually, alam nyo kung saan yan? Sa bandang ano po yan? Syringe. Yan Ken, sabi ni Sir Michael Villarin. So ngayon mga kababayan, yung time na yun ay nasa ano po kami noon, Misamis Occidental. Kasi actually yung papa ko, doon kasi siya na-assign at the time. So doon kami. Eme mo Ken. Anong eme? Nakita ko talaga mismo. Bakit nasasabing eme? So ngayon mga kababayan, bakit doon sa bidyong inilabas ni Harry Roque, sumandal lang si PBBM tapos suminghot? Sumandal tapos suminghot. So ngayon, mga kababayan, paano nyo nasabi na yun ang gagawin? Ang pagkakaalam ko, kapag nagamit ng ganun, ginagamitan ng foil. Kaya nga dito mga tambay sa amin, nagsasabi,
naubos na naman yung foil. Oh, ano na naman gagawin mo dyan sa foil? Minsan nga kapag may mga nanay dito na nagtitinda ng nagtitinda ng mga puto or minsan nagtitinda ng siomai, sasabihin agad, oh, ano naman gagawin mo dyan sa foil? O minsan nag-iihaw ng bangus, kaya nagtatawanan sila kung anong ibig sabihin ng foil. Ako naman, natatawa ako kasi alam ko kung paano gawin kasi nakita ko mismo. Mga bata pa kami noon. Ngayon nagtataka ako dun sa nilabas ni Harry Roque na video. Bakit sumandal lang sa bintana, dun sa kortina, tapos gumanon? Diba? Kaya ngayon mga kababayan, nag-search ako, Ken, pwede siya, 3-way pala gamit yan, pwede through smoke, diba? Ang cocaine hindi na kailangan ng foil, ang pagkakaalam ko, shabu nagdodroga daw yun ang sabi. So ngayon mga kababayan, ito pa ang pinaka mali dyan. Kung totoo, ang aligasyon mo doon sa pagputak-putak, pagputak-putak niya, doon sa INC rally, bakit mangangalap pa siya ng ebidensya? Di dapat may hawak na siya. Di ba ang sabi niya, bata pa kami ni Bongbong noon, kinumbinsi ko siya na mag-asawa na siya at pakasalan si Lisa kasi ang akala ko magbago ang buhay niya. Yun pala hindi. Nung pinakasalan niya, pareho silang gumagamit. Sabi niya, di doon pa lang, di sana pinicturan mo na. Di sana noon, may kuha ka ng video niyan. Kasi bakit? Yung movie nga na ginawa ni Daryl Yap. Diba? Yung movie nga nagawa ni Daryl Yap, nagagawan mo nga ng kwento. Diba? Tapos itong paggaganon, nangangalap ka pa ng ebidensya sa mga kasundaluhan, security guard, at mga kapulisan sa Malacanang. Diba? So, ibig sabihin habang nagngangawa-ngawa ka doon, hindi ka 100% may hawak. Diba? At ito pa, kung meron ka mang gustong hawak na ebidensya, hingiin mo kay Kati Binag. Diba sabi ni Kati Binag, may hawak siyang USB na may laman kung paano siya inalok ni Lisa doon sa isang bahay na nagpapat session daw. Diba? At meron pa nga daw siyang video sa hawak niya sa USB na mismong mga anak daw ni PBBM, si Sandro, si Vincent, at sino yung isa? Anong pangalan nung isa? Vincent, Sandro, at saka yung bunso, diba? Mga kababayan, ay gumagamit din daw. At minsan si First Lady Lisa daw, hinaalok daw siya. Meron tayong pruweba niyan. Sinasabi yan ni Kati Binag. Take note mga kababayan, recorded na po sa Malacanang yan. Si Vinny, si Sandro, si Vincent. Ay sorry, nadulas ako. Anong recorded sa Malacanang? Yung sinabi ni Binag? Sorry nadulas ako. Hindi yan recorded sa Malacanang. Chismis lang yan. Si Simon, si Vincent, at saka si Sandro. Ngayon mga kababayan, nadulas tuloy ako. Ito Kati Binag, may hawak na USB. Diba? Yan ang sabi ni Kati Binag. Ito mga kababayan. Si PRRD dahil sa hindi mo nilabas yung USB mo. First and foremost, ito, sinasabi nila na ilabas mo na yung USB mo, kaya nakulong si PRRD dahil sa hindi mo nilabas yung USB mo. First and foremost, di ba umpisa pa lang ang sinabi ko na ang USB ko ay ang aking proteksyon. Lalabas yan sa tamang panahon, at yung tamang panahon na yon is merong may mga nakakaalam kung kailan, at kami na lang yon. Yung mga nagko-call niya na mga troll, kasi gusto nyong, parang clickbait yan, gusto nyong kumagat ako sa inyong mga pain para malaman nyo ang aking movement, ang galaw namin, ang aming strategiya, para anuman ang aming kung anuman yung aking binabalak sa buhay. So ibig sabihin, meron nga silang galaw, meron silang strategy, meron silang plano, meron silang movement. 'Di ba? 'Di ba? Na ano siya tawag dito mga kababayan, nabutata siya dito sa kapwa niya DDS kasi ang sabi, kung nilabas mo yung USB mo na adik si PBBM at nagaganon, di sana hindi makulong si PRRD. So, ibig sabihin, hindi mo mahal si PRRD. Yun ang sabi. So sabi niya, yung USB na yan ay para yan sa aking proteksyon.
Kung talagang mahal mo si PRRD, anong pinaglalaban mo dyan? Anong tulong mo dyan? Anong ambag mo dyan bilang DDS? Kung meron ka palang hawak na USB at ipinakita mo, edi sana tanggal na sana si Marcos ngayon. Tanggal na sana si Lisa ngayon. Kung nasa sayo ang USB. Ngayon, edi sana si Manang Aimee Lacson ngayon. Hindi na naghahanap ng pruweba o ebidensya or picture man o video. Hindi na sana siya nanghihingi sa mga kapulisan, kasundaluhan at security guard sa Malacanang. Diba? Kasi nasayo ang USB. So bakit hindi mo buksan? Ang tanong ngayon, meron ba talaga o wala? Yun lang naman yan eh. Mas mabilis kasi magsabing meron. Mabilis magsabing may hawak. Pero ang tanong, mahirap bang sabihin at mahirap bang ipakita? Diba? So ngayon mga kababayan, kung gusto nyong maligtas si PRRD at gusto nyong mapatalsik si PBBM, ilabas ninyo yung USB na hawak ni Cathy Binag. Kasi bakit mga kababayan? Nahihirapan po si Manang Aimee. Nahihirapan si Manang Aimee, Cathy Binag. Ako po'y nanawagan sa iyo ulit. Ibigay mo kay Manang Aimee yung USB. Di ba pinapanindigan mo yan na meron? Pinapanindigan mo yan na hawak mo. Ngayon na medyo nahihirapan po si Manang Aimee. Baka naman. 'Di ba? Nung hinamon kita nung una, lumabas ka. Baka naman ngayon, Cathy Binag. Hinahamon kita. Kung totoo man ang hawak mo, huwag nyo nang patagalin. Kasi nga nung nakaraang gabi, nung nagngalngal si Manang Aimee sa stage ng INC, nakahanda na si Sara, nakabarong na. Naghanda ng iproklama bagong presidente. Diba? Ang problema, mga kababayan, meron ba talaga? Kasi kung meron man yan, totoo man yan, Cathy Binag, huwag mo nang pahirapan si Manang Aimee, nangihingi sa mga sundalo, baka sakali gagawa pa ng AI video yan. Pakinggan natin, Hindi nyo kayo lahat na nagdadaman yan, hindi nyo kayang protektahan ang pamilya ko, hindi nyo ako kayang protektahan. Ako lang ang makakapagprotekta sa pamilya ko, hindi ka. Sino bang nag-utos sa'yo na ilabas mo yung USB na yun? At sino bang nagsabi na may USB ka? Di ikaw lang din naman. Kung gusto mo pala ng proteksyon sa pamilya mo, so ibig sabihin wala kang tiwala kay Sara? Ayun si Sara, poproteksyonan ka niyan. Debunky, Debunky TPLS. Ayan, Miguel Love shoutout po at maraming salamat. Diba? Kung sabi mo, kung kayo sa mga nagdidemand na ilabas ko ang USB at ipakita na nagaganon si BBM at gumanon si Lisa at inalok pa ako ng mga anak ni Lisa. Diba? Salamat po, Debunk. Maraming salamat po. Diba? So, kung sakali man na meron, hindi ka naman namin inutusan na bakit alam ba namin na may hawak ka? Hindi naman namin malalaman yan at ng mga DDS na may hawak kang ganyan kung hindi ka kumuda. Ngayon idadahilan mo, nagdidiman kayo. Bakit huwag inlabas ko yan? Kaya nyo bang protektahan ang pamilya ko? Ako lang din naman ang magprotekta sa sarili ko at sa pamilya ko. Di sana hindi ka nag-voice out niyan. Pwede mo naman ilabas yan nang hindi ka nagpapakilala. Ang problema lang kasi dyan, gusto mo ring sumikat Gusto mo ring magkapangalan Diba? Kaya sa sobra mong ka-excited na maging vlogger, di umano, vlogger-vloggeran, kumukuda ka na meron kang ganyan. So ngayon kung meron kang ganyan, hinahanap ng tao, diba? Hinahanap ng tao yung kinukuda mo, diba? Tapos ngayon sasabihin mo hindi mo mailabas kasi kailangan mo ng proteksyon. Di pumunta ka sa Senado, nandyan naman ang Witness Protection Program, nandyan si Marcoleta, nandyan si Sara. Ni minsan ba yung mga bumira kay BBM pinatay? Diba? Hindi mo pwedeng idahilan yan. Ibigay mo kay Manang. Pwede mo naman sabihin na hindi galing sa iyo yan kasi nandiyan na si Manang Aimee, sabi ni Triple Mitch, ayan, sorry, nag-unsubscribe ako sa iyo. Puro kasi fake. Puro kasi fake. Nagtaka ako bakit pala lumabas tuwing gabi, yun pala follow kita but now unsubscribe na ako sa iyo. Sorry Triple Mitch, hindi ka kawalan.
Kahit pa 5 kayo dyan mag-unsubscribe sa akin, hindi ka kawalan. Yun lang. At saka, alam ko yung mga style na ganyan na magko-comment na mag-unsubscribe kasi fake. Hindi po ako baguhan sa ganito. Alam mo, kunwari mag-unsubscribe kasi bakit? Didiis ka. Hindi mo nagustuhan. Ito lang ha, simple lang. Simple lang, Triple Mitch. Ganito lang ka-simple ha. Kung hindi mo nagustuhan kasi fake ako, i-research mo. Ito, hindi naman to AI eh. Hindi ka kawalan. Triple Mitch. At una, yung mga taong hindi gustong marinig ang mga binu-voice out at nire-reaction ko dito, against yan kay Pangulong Marcos. DDS yan. Mga DDS lang naman ang ayaw dito eh. So hindi ka po kawalan kahit 5 kayo. 'Di ba? Hindi kayo kawalan kahit 5 pa kayo dyan, 10, 100 kayo. Hindi kayo kawalan. Bakit? DDS lang naman ang ayaw dito. Fake? Fake ba to? Tapos fake yung pinost ni Aimee? Kahit i-research mo ngayon yung page ni Aimee, sinabi ni Aimee mismo yan. Sa mga gustong magbigay ng picture, video at sa mga nagbigay at nagpadala sa akin, maraming salamat. So peke ba ang pagsabi ni Aimee? Alam mo Triple Mitch, hindi ka kawalan kahit pa 100 kayo dyan mag-unsubscribe sa akin. Kasi bakit? Hindi ka naman araw-araw nanood. At take note ha, ngayon ko lang nakita ang pangalan mo. Gawain ng DDS yan. Alam nyo, nabasa ko na, uulit-ulitin mo pa. Yung pag-post mo, gawain ng DDS yan. Alam mo kung talagang unsubscribe ka sa akin, nakikita ko kung sino ang mga nag-subscribe sa akin. Kaya wag nyo akong pinagluluko, mga DDS. Ganito, gusto mong makita kung sino ang mga nag-subscribe sa akin? Hindi nyo ako maluloko, mga DDS. Ganito tingnan natin. Tingnan nyo, mapapahiya ka ngayon. Kung makita kita ngayon dito, ito mga kababayan, nakita mo yan? Dito, mga kababayan, sa baba ng aking YouTube studio, merong members, merong subscribers. So pag pinindot ko yan, makikita ko kung sino ang mga nagsasubscribe sa akin. Ayan nakikita ko kung sino ang mga nagsasubscribe sa akin. Kung sino-sino yan, nakikita ko yan. Ngayon, pwede ko yung gawin dito na 50 katao, makikita ko kung sino. Kaya hindi nyo ako maluloko. Never akong nakabasa ng pangalang Triple Mitch na nakasubscribe sa akin. Araw-araw ako na nag-monitor sa channel ko. Makikita ko dito kung sino-sino Triple Mitch ang nag-subscribe. Ngayon ko nga lang nabasa yung pangalan mo. 'Di ba? Ayan nakikita ko kung sino ang nagsasubscribe sa akin. Ayan subscribers count. Kung sino ang mga nagsasubscribe. Kaya hindi mo ko maluloko. 'Di ba? Diyos ko naman, sa tagal ko ba namang nag-live? Sa tagal ko ba namang naging vlogger? Maluloko pa ako? Oh my God, Triple Mitch. Ngayon ko lang nabasa ang pangalan mo. Kung mag-unsubscribe ka, then go ahead. Hindi ka kawalan. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, back to the topic tayo. So bago kayo umanat dyan, banatan nyo yung totoong kalaban, mag-call kayo ng hair follicle test kasi dyan lahat nag-umpisa ang issue sa paggamit ng droga. Paano yan mapapatunayan? Katulad ng sinasabi nila Boss Dada, Coach Oli and Banat Bay, simple lang. Ang simple lang, hair follicle test. Alam niyo, sa totoo lang, kayo yung nag-akusa. Kayo yung gumawa ng issue kay PBBM. Tapos hahamunin nyo hair follicle test. 'Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, nag-akusa kayo na gumaganon si PBBM. So dapat inakusahan ninyo, may hawak kayong pruweba. Bakit nyo hahamunin yung inakusahan nyo na magpa-hair follicle test? Hair follicle test. Kayo yung nag-akusa eh. 'Di ba? Kayo yung nag-akusa, dapat may hawak kayong ebidensya. Paano ngayon kung magpa-hair follicle test si PBBM? No? Tapos, lumabas na negatibo siya. Willing ba kayong magpakulong? Yan ang mahirap sa inyo. Actually, Kati Binag, recorded na sa Malacanang yan. Ako mismo may dala niyan. Ako mismo nagdala niyan doon.
Nakita ka mismo, mukha mo mismo. Hindi lang yung video na yan. Ang video na hinatid ko doon mismo, kayong dalawa na umakyat ka sa live ni Maharlika. Nahatid ko na yan mismo doon. Huwag kayong maghamon ng hair follicle test kay PBBM. Kasi bago dapat kayo maghamon, may hawak kayo. Diba? Kung gusto nyo talaga na si PBBM ay matanggal bilang presidente, mapatalsik bilang presidente at mapalitan ni Sara, gamitin ninyo ang ebidensya ninyo. Sabi ko nga sa inyo yung pagrally-rally ninyo sa EDSA, nangangahulugan na wala kayong pruweba. Diba? Bakit papagurin ninyo yung mga sarili ninyo na mag-rally sa EDSA kung meron naman kayong ebidensya na ikakatanggal ni PBBM? Alam nyo, kung iabot ninyo sa akin yung ebidensya na yan, na nagaganon siya, bukas si PBBM wala na dyan. Ako mismo manguna. Dadalhin ko yan doon, ipakita ko sa ombudsman yung video na yan, at ipa-authenticate nila na totoo yan, tanggal diretso si Marcos. Pero bakit kayo nagpakapagod mag-rally sa EDSA? Gagastos ng milyon para sa mga rallyista, magbayad ng 3,000 to 5,000 per head para dalhin sa EDSA at magwilga-wilga. Kung meron naman pala kayong ebidensya na ikakatanggal kay Marcos. Simple lang. Bakit papagurin ni Eric Celis, ni Lorin Baduy, ni Boy Lighter, at ng mga retired general na mag-rally kung meron namang ikakatanggal ni BBM? Alam nyo, sa totoo lang, kung totoo man ang hawak ni Katibinag na ebidensya na nagaganon si PBBM, dalhin nyo sa ombudsman yan, dalhin nyo sa Supreme Court yan, dalhin nyo sa Senado yan, kasi marami namang Duterte Black sa Senado, imposibleng hindi kayo tutulungan. Ipakita nyo sa Senado yan, i-publicize nyo yan, bukas makalawa si PBBM hindi na presidente. Diba? Mali ba ako, mga kababayan? Paki-comment nga yes or no. Pag mali ako, yes. Pag no, pag hindi, no. Kasi bakit nila papagurin ang mga sarili nilang mag-rally-rally kung meron naman silang ebidensya na naggaganon? Di i-present nyo. Diba? Pag mali ako, yes. Pag hindi ako mali, no. O, comment. Diba? Hindi ba kayo nagtataka? Isang video lang, ipakita nyo yan doon, tanggal si Marcos. Diba? Ganun lang kasimple. Papagurin mo. Sabihin, ito lang, napakasimple Hindi na dapat kailangan ni Aimee umakyat ng entablado para magsabing, mga bata pa kami ni Bongbong. Addict siya. Hindi na dapat magkangiwi-ngiwi yung mukha ni Aimee doon. Hindi na sana mabinat-binat, maunat-unat yung botox niya. Napakasimple lang, di ba? Kung talaga mang may ebidensya kaya, katulad nito, si PBBM daw nagnakaw ng 100 billion insertion according kay Saldico. Kung totoo man yan, edi sana dinala na ni Saldico yan sa ombudsman at sa Supreme Court. Edi sana natanggal na si PBBM ngayon. Bakit nyo papagurin yung sarili ninyong gagastos pa kayo ng milyon? Bakit nyo papagurin yung sarili nyo, makasuhan pa kayo ng sedisyon katulad kay Eric Celis, katulad kay Kiko Barsaga, katulad kay Boy Lighter, katulad kay sino pa? Chavit Singson na makakasuhan. 'Di ba? Kung meron naman pala kayong ebidensya. Ang napapansin ko ngayon, puro kayo kuda. Tapos kadalasan sa mga kumukuda, yun yung nakukulong. Kita ninyo? Yung may hawak na ebidensya, hindi nilabas ang ebidensya para matanggal si PBBM. Tapos, yung mga nagsisigaw-sigaw na hawak nila ebidensya, yun yung nakukulong. Ano nangyari? Di ba? Kaya napatanong ako bigla, mga kababayan, kung may hawak palang ebidensya itong mga kumag na to, bakit nila papagurin yung sarili nilang pumunta sa EDSA at magbilad sa initan tapos hindi sila umabot sa daan? Ito lang sa mga DDS. Kung talagang may video na nagsyabo si Marcos, ilabas ninyo, i-block ko channel ko. Ganun lang kasimple.
kung may patunay na video na nagaganon si Marcos at mailabas ni Aimee, ibablock ko channel ko. Diba? Yun totoo ha, hindi yung AI na katulad sa ginawa ni Harry Roque. Kailangan pareho yan dito sa cellphone na yung megapixel na babasa. Katulad nito, mga kababayan, ang totoong picture, ang totoong video, ganito, mga kababayan. Pakitaan ko kayo ng example. Halimbawa, asan dito? Ito. Wait lang mga kababayan. Halimbawa, Ala, sa mga naghahanap po sa akin na magigilit daw ako kasi makakauwi na daw si Digong dahil sa resolusyon ng mga senador. Aasa pa kayo. Ito mga didi, sasabihin ko sa inyo, si Digong libo-libo ang pinatay. Imposibleng makalaya pa. Ngayon ito yung hamon ko sa inyo. Patayin ninyo yung pamilya ninyo. Kung makalaya kayo dahil sa pinatay nyo ang pamilya ninyo, ayun, maniniwala ako na makalaya si Digong. Diba? So yun yun mga kababayan, video yan. So ngayon, pag pumunta ka dito, sa tatlong tuldok sa gilid, may details yan or about. Pag pinindot mo yung about, dito mo malalaman yan kung totoong video. May lalabas dyan, anong cellphone gamit, anong serial number, ilang megapixel on device, ilang megabytes, at saan ang location. Ayan yan ang totoong video. Yung hindi AI. Kasi kapag AI video, hindi lalabas ganito. Ito, may month, may days, may month, may date at may year. Tapos may oras. Tapos ito details. Yung details dyan lalabas. Ayan. Pixel, ayan, 8.3 megapixel, tapos 2160 by 3840. Ayan, tapos details niya, device, 261 MB. Lan ang lalabas na totoo. Pero kung bidyong ipakita ninyo walang lalabas na ganyan, ibig sabihin fake. 'Di ba? Kahit i-edit nila 'yan, kahit nila i-edit 'yan. Kasi mga kababayan, kailangan kasi hindi yung video kasi kung talagang original yung video. Halimbawa ako, nag-live ako ngayon. Itong live natin na 'to, kapag kinuha ninyo ito, mapupunta sa inyo, hindi lalabas ang details dyan. Bakit? Kopya lang yan Kailangan lalabas yung pinanggalingan kung anong date ang lumabas. Yun ang totoong pruweba. Diba? Kasi kung ganito, video ko ganito, kukopyahin mo yan, hindi mo naman to pwedeng i-video yung ganyan kasi makikita na binidyo si Ken. Kasi pag i-video mo yan, lalabas dyan sa taas. Ganito mga kababayan. Ganito, ipakita ko sa inyo. Ito. Baliktad. Ayan. Kapag ibinidyo mo yan, mga kababayan, ganyan, mag-video ka. Lalabas kasi dito, ayan, hindi totoong sa'yo galing. Kasi bakit? May mga oras sa taas, ayan yung mga oras, lumalabas yung oras, mga kababayan. Ganyan, ibibidyo mong ganyan. May mga oras kasi yan, mga kababayan, na lalabas. Tapos may mga pangalan ninyo na tumatakbo-takbo. Yung mga comment ninyo. So ngayon mga kababayan, ang totoo kasi dyan, make sure na yung video, cellphone or DSLR camera, may details yan. 'Di ba? Kasi kung katulad sa akin, kinuha nyo yung video ko, nagyaw-yaw ako dito ngayon, binidyohan nyo, lalabas kasi sa gilid dyan, may mga lumalabas dyan pindutin mo yung volume. Ito kasi sa gilid ko dito, itong gilid na to, mga kababayan, may mga volume dyan, may filter, may lights, may palakihin ang video, pahigain ang video, kapag i-record mo. Pero kung sa akin galing to, wala kang makikitang background kasi ako yung original na nagbibideo at sarili ko to. May details talagang nakalagay. Ngayon mga kababayan, china-challenge ko ang mga DDS. Lalong-lalo na si Aimee. Kung meron mang video or picture na nagpatunay na si PBBM nagshabu, buburahin ko channel ko. 'Di ba? Ganun lang kasimple. 'Di ba? Kaya ngayon kung bumuo pa kayo ng video, gumawa pa kayo ng AI, malalaman po namin kapag AI. Bakit? Ang AI kasi, katulad kay Saldico. Di ba may gumawa ng AI kay Saldico? Si Saldico po walang kilay. Nagugulat ka dun sa AI, nagkakaroon ng kilay, ang kapal pa.
'Di ba? Sabi ni Debunk, ayan, maraming salamat po sa yung super chat. Sir Ken, pakibati naman pala si Mrs. Her birthday today. Ayun, name is Nida and she love your video. Ayun, maraming salamat po sa iyo, Sir Debunk, at happy birthday sa iyong Mrs. na si Ma'am Nida. Ayun, and happy birthday sa iyo, Ma'am. Hope more birthdays to come in your life. Good health, success, blessings, at kung meron man po kayong mga anak, palakihin niyo po ng maayos. Huwag niyo pong itulad sa mga DDS. Happy birthday. God bless. 'Di ba? Ganon 'yun, mga kababayan. Kaya nga, kung meron man, alam ko matagal nang sinabi ni Kati Binag yan, hindi pa na-aresto si Digong, may hawak na siya. May hawak na siya, mga kababayan. Kung hindi, kung nilabas lang ni Kati Binag ang video na yan, na ganon si PBBM, di sana hindi maaresto si Digong. Kasi bakit? Mapapalitan si PBBM, si Sara ang maging presidente. Di syempre ngayon, si Sara, kung hindi pipirma doon sa Interpol, hindi pa kakapasok ang Interpol sa Pilipinas. Bakit hindi binigay ni Kati Binag? 'Di ba? Ganun lang yun mga kababayan. Sa mga DDS na nanonood sa akin ngayon, kung talagang totoo na may video si Kati Binag at hawak niya ang video, bakit hindi niya ibigay kay Aimee? Kasi bakit? Kung nilabas lang ni Kati Binag ang video noon bago maaresto si Digong, 'di ba? Di sana napalitan na si PBBM ngayon, si Sara na ang presidente. Ngayon, kung si Sara ang presidente, pag pumasok ang Interpol na may bitbit na warrant galing sa ICC, pag hindi pinirmahan ni Sara yun, walang magawa ang Interpol, di sana si Digong ngayon namumuhay lang sa Davao. Di sana ngayon si Digong nag-iikot-ikot na ngayon, nagparali-rali na sa Maisog. Bakit hindi nilabas ni Kati Binag yan? Ang laki-laki ng tulong, Ma'am Princess Paris, opo. Ang laki-laki ng tulong ng video na yan. Di sana si Sara sana ngayon ang reyna. Diba? Di sana ngayon si Digong hindi sana mapunta sa dahigan at magtitiis ng 8 buwan at gumastos ng 1.6 billion. Na samantalang ang salin niya is 38 million lang. Diba? Ganun yan kasimple. Kung meron lang video si Kati Binag, ipinakita na niya sana. Kung legit man ang video na yan, di sana natanggal na si Marcos. Kasi bakit? May tawag kasi niyan, mga kababayan. Moral turpitude. Ang tawag dyan, mga kababayan. Moral turpitude ba ang tawag dyan, mga kababayan? Pag sinabing moral turpitude, matatanggal si PBBM dyan. Dahil bakit? Bawal magpresidenteng bangag, sabi ni Digong. 'Di ba? Di sana nagwiwilgan ang taong bayan ngayon. Meron pala yung presidenteng adik. Ayun yung video. Totoo, authenticated. Di tanggal. Sinong papalit? Yung vice president, si Sara. Pagpasok ng warrant ng Interpol galing sa ICC, pag hindi niya pinirmahan, di walang makukulong. 'Di ba? Yun po yun, mga kababayan. Yun ang katunayan. 'Di ba? Sunod, mga kababayan, si Manang Aimee, mga kababayan, nangangalap ng ebidensya. Wala pa palang ebidensya. Ngaw-ngaw na ngaw-ngaw, ngawa na ngawa. Dapat hingiin mo kay Kati Binag, Manang Aimee, kasi kumpleto siya.